So, problem number 3 na tayo sa parametric derivatives of parametric equation. So, problem number 3. So, tingin pa lang, mahaba na talaga yung solusyon, di ba? Kasi tingin, naka-fraction silang dalawa. So, yan. So, kunin natin yung pag-checkan talaga nito. Parang ayoko na talaga i-solve ito. So, yan. Try lang natin. So, that is dx. Kasi napagkaba talaga. So, yan dx over du. No? Kasi in terms of u. So, yan. Ano natin yan? Quotient rule. So, that is b minus 1 times derivative of u minus 1, then u times derivative of u minus 1, that is 1, no? So, I think naman na marunong na kayo mag-derive ng fraction, no? Dahil quotient rule lang naman, yung formula natin sa b du minus u db all over b squared. So, ngayon, pag hindi nyo alam yun, balikan nyo po yung calculus 1 natin dyan sa playlist natin. So, tinuro ko po doon kung paano ginagamit yung quotient rule, no? So, ayan. So, ito, simplify po natin, that is u minus 1 quantity. No, ngayon, so, palitan lang natin. So, simplify. So, that is u minus 1. So, that is negative u all over u minus 1, no? Squared. So, magkikita rin ba? So, nilitan na lang natin. So, that is tanggal yung positive u at negative u. So, that is dx du, that is negative 1 all over u minus 1, no? Yan. So, mas maganda, litan na lang. No? So, ayan, kunin muna natin yung dy, yung kay dy. So, that is dito na lang, dy all over du. So, yan, du. So, pangit masyado. So, yan. So, du. So, dito, quotient rule ulit. So, u is equal minus 1. B times derivative of u, that is 2u. Minus u times derivative of b. So, that is 2u. Diba? Kasi derivative nito. So, all over what? All over u squared minus 1 squared. Yan. Yan. So, yan. So, simplify. That is, dito, 2 times 2u, that is 2 cube, no? So, that is 2u cube, no? Cube yan. So, dito, 2u times negative 1, that is negative 2u. So, dito naman, 2u times u squared, that is negative 2u cube. All over, yung u squared minus 1 squared. So, that is, tanggal yung positive u cube sa negative 2u cube, no? So, that is, ang matira dito is negative 2u all over what? All over u squared minus 1 quantity, no? So, u squared minus 1 quantity. So, yan po yung natira. So, that is y prime of parametric is i-divide natin ito. Yung negative 2u all over u squared minus 1 quantity sa dx. Dito, kay negative 1 all over dito kay u minus 1 quantity. So, yan. So, paano natin yan masisimplify? So, simplify muna natin. So, totally, ito na yung y prime. No? Ito na yung y prime. Kasi, isi-simplify mo na lang. Kasi, kung matatandaan natin yun sa formula natin, dinidivide lang daw yung dy sa dx. No? So, kung isi-simplify mo, anong lalabas? Yun yung y prime. Di ba? So, that is y prime. So, kapag kukunin mo naman yung second derivative, i-derive mo ulit yung final y prime mo. So, ngayon, paano natin ito i-simplify? So, yan. So, madali lang naman ito simplify dahil i-reciprocal mo lang ito. Ito, reciprocal mag-multiply dito. So, that is 2 negative. So, that is negative times negative, positive. Positive 2u multiply by what? By u minus 1. u minus 1. Diba? So, u minus 1 all over what? All over ito. Pero, naka-quantity yan. Diba? So, di ba naka-quantity dito? So, quantity yan. So, ito naka-quantity. So, pwede natin gawin ganyan. Pwede natin gawin ganito. U minus 1 quantity to u plus 1 quantity. Di ba? So, nasa formula yan. Di ba? May formula tayo ng ano. Kaya mo ito kasi formula ito. May identities pala. Sorry. Hindi formula. Identities yun. Identities ng algebra. So, ito matatanggal. Di ba? Matatanggal ito dahil pareho dito. So, ano yung natira? Ang natira po is yung 2u all over u plus 1 quantity. So, that is y prime, no? So, ngayon, kung gusto mo kunin yung second derivatives o double y prime, kailangan mong i-derive ito ulit, then i-divide mo naman dito. Kasi ito yung dx kasi yan is hindi magbabago yan. Kahit gaano karami ang kunin mong derivatives, ito talaga yung denominator mo kasi nasa formula ng parametric yan. So, ito kunin natin yung
dun sa problem number 1 natin, kinuha po natin yung second derivatives kasi required po yun. So dito, kailangan natin kunin yung second derivatives ng parametric. Kasi yun po yung hinahanap dun sa question, second derivatives of parametric. So derivatives nito, tandaan lang, ito yung y prime. So ngayon, kunin natin yung second derivatives. So that is b du, b times derivative of u, that is 2, minus u, times derivative nito, that is 2, then u plus 1. No? So that is 1. Yan. So simplify u plus 1, quantity. So that is 4 na. So magiging 4 na yan. Kasi b squared, no? So that is b squared. So multiply by 2. So magiging 4. So simplify natin yan. So ngayon, i-try natin ano matira dito. So simplify. Subukan natin simplify. So negative 2u. So yan, simplify natin. So dito na lang. So 2 times dito, magiging 2. And u, ulitan na lang natin para mas maraming space na magamit. So nasobrahan sa liit. So yan. So that is 2 u plus 1 quantity, no? So dito i-distribute natin. Dito magiging ano ito, so magiging 2u times 2, that is 4, no? So that is 4u. 4u. Then dito magiging 4u, tama ba? 4u, try natin 4u. So yan, so tama, 4u. So dito magiging u plus 1. Yan. So dito meron tayong u plus 1 to the 4. To the 4. So u plus 1 to the 4. So simplify natin. So yan, so kung makikita po natin common, pwede natin i-factor out yung 2. Diba? Pwede natin i-factor out yung 2. So that is factor out natin yung 2. That is 2 dito. Then u plus 1 quantity. Then dito magiging ano ito siya, magiging negative ano ito, magiging negative 2 na lang, no? So that is negative 2u kasi factor out na yung 2. Ito na. So lagyan natin. So yan, factor out na yung 2. Then yan. So dito magiging u plus 1. Yan, all over to the fourth, no? So u yan plus 1 to the fourth. So yan, pwede natin distribute yung 2u, no? So that is 2u squared pag distribute natin dyan. So dito na lang. So ano ba ito? O second derivatives na. So kinukuha na natin yung second derivatives. So that is second derivatives is ito. So simplify muna natin ito. That is 2. That is u. No, u plus 1 quantity. So that is negative 2u times u. That is negative 2u squared. So negative 2u times 1, that is negative 2u, no? So yan. So ito, that is u plus 1 to the fourth. So ngayon, simplify po natin yan. So nakikita ba? So y prime, double y prime is ano, try natin ano bang pwede natin mas simplify. I-isolate pa natin, no? So yan. So u plus 1 quantity. So tingnan natin dito, pwede natin paano kaya mag-form siya ng ganito. So that is factor out by, paano ba natin ito ma-form ng ganito? So 2u times 2 plus 1, no? So yun, paano natin ito? Yung ito po, yung 2. So isolate natin. I-factor out na lang natin yung u plus 1 kasi tignan niyo ka-quantity yan, no? At the same time, pwede natin i-isolate. So factor out natin. So that is para mas mabilis 2 kasi pwede naman pero mahaba kasi inisip ko kasi mahaba yung solution pag hindi ko pa ni-factor out. So same lang naman makukuha mong sagot. So mas mabuti factor out na lang natin para bawas sa spacing kasi masyado malaki na yung space, no? So yan. So u plus 1. So ito, ano yung mangyari dito? So di ba pinactor out natin yung u plus 1. So ibig sabihin meron tayong u plus 1 na isa dito. Bakit? Kasi u plus 1 times u plus 1 is u plus 1 quantity, di ba? Mag-add po yung exponent. So ngayon, dahil may u plus 1 po tayo dyan, dito,
tignan po natin yung dito kasi pwede, dito magiging ano na lang ito. Magiging dito magiging negative 2u na lang dito, di ba? So kung magiging negative 2u yan, so that is wala na ito. So tingnan niyo, so ipakita ko na lang yung solution, no. So tandaan lang, burahin ko muna ito. Burahin ko na lang ito. So ganito ko yung kinuha. Baka malito kayo, nagtataka kayo bakit na yung ganyan magic. So ganyan. So tingnan niyo. So ito i-isolate ko yan by ganito. So that is 2, ganyan. Ganyan siya kanina, di ba? U plus 1 quantity. So ngayon ito pwede kong i-factor out yung 2. No, yung 2u i-factor out ko. So ano yung mangyari? Magiging u plus 1, di ba? So tingnan nyo, u plus 1 na yan. Kasi 2u times 1, that is 2u. Negative 2u squared. Then negative 2u times 1, that is negative 2u. So ngayon, makikita mo, mapapansin mo na that is u plus 1. So makikita mo dito na pwede ko i-factor out yung u plus 1 dahil common. So magiging ganito yung itsura niya. So that is u plus 1, ganyan. So dito, kapag pinactor out ko yung isang u plus 1, may matitirang isang u plus 1 dito, no? So yan. So ito, pag pinactor out ko ito, ano matitira? That is negative 2u, no? So yan, kaya naging ganyan siya dahil ito. Dahil ganyan po yung solution. So burahin ko na lang ito. So yan, diyan tayo nag-stop, no? So yan. So simplify po natin. That is u plus 1 to the fourth. So ngayon, gawin natin u plus 1 yan, di ba? So ano ba sisimplify natin dito? So mapapansin natin u to the negative. So that is 2u, no? 2u plus 1. So dito, that is u to negative 2u, that is negative, di ba? Negative u. So ngayon, pwede mo yan i-commutative property by negative u plus 1. Di ba? All over what? All over u plus 1 to the fourth. So ngayon, yan ang ano natin. So pwede natin yan i-factor out yung negative 2. So okay lang naman yan. So yan. So ito tanggal ito. Then ito mababawasan ng isa. So that is cube, no? Ang matira dyan is cube. So that is double y prime is equivalent of ano yung natira? That is 2. Ano pa? Ito yung denominator na u minus plus pala plus 1 to the cube. So bakit to the cube? Kasi siyempre nabawasan ng isa. Dinivide mo kasi dito by law of exponent, no? So to the cube na lang. So ngayon, yan to the cube. So i-try na natin ngayon i-divide. So to the cube ang nakuha natin. So saan na yun? Saan na ba tayo? Yan. So dito mapapansin natin that is 2. Then meron itong isang ano ba dito? Ito hindi pala dito matatanggal, no? Ito lang pala. So may explain ko mamaya. So that is u plus 1. So kasi ganito yan. Nung natin that is negative, so that is negative 2. Ganito kasi yan. So nung ginaano natin yan, i-isolate natin yan, ganito yan nangyari. Negative 2u. So ito kasi naka-fault. So kapag minultiply mo yung u plus 1 sa u plus 1, ano mangyari? U plus 1 quantity. So ngayon, ang gagawin mo, babawasan mo yung quantity ng isa. So ibig sabihin, isa na lang yung exponent dito. That is imaginary 1. Kasi dinivide mo dito. So ito, yung 4 mabawasan ng isa, that is 3. Yan po yung nangyari. So yan. So simplify po natin yan. So ito, i-divide na natin by what? By yung ano ba yung x natin dito kanina? Yung negative 1 all over sa u minus 1 quantity, no? So yan. So mamaya. So medyo mahaba talaga kaya ayoko talaga mag-solve ng parametric. Mahaba kasi yung solution mo. So kasi yung mga ibang YouTuber kasi sinasolve nila is basic parametric, no? So parang unfair na masyado. Yung mga madali lang na yung pinakamaikli lang na solusyon, no? So kasi ako ubos ko kasi yung problem sa books. Which is tinirang ko lang ng dalawa. So may tinira akong dalawa. So para naman sa mga estudyante na practice na lang nila yun, yung natirang problem. So ito simplify natin. So madali lang ito simplify dahil magre-reciprocal lang ito. Then ito yung u minus 1 multiply dito, then divide dito, mababawasan ito ng isa. No? Pag na-multiply dito, mababawasan ng isa. So dito, that is i-isolate natin dito, that is ito yung y prime. So kukunin pa lang natin yung second derivatives, no? So that is double y prime. That is i-distribute na natin yung negative 2. So that is negative 2u negative 2u plus
2. Yan. So, yan. Mayroon yan ganyan. So, negative ito. So, meron itong magiging negative ito. So, ito, mapupunta dito. That is u minus 1 quantity. So, dito, ano yung magiging denominator? Ang magiging denominator nito, that is u plus 1 cube. So, reciprocal lang yan. Baka magtaka kayo, reciprocal lang yan. So, yan. So, simplify po natin yan. So, pag sinimplify mo yan, makukuha mo dyan is negative 2. Ito, FOIL method nyo lang. Marunong naman kayo mag-FOIL method nyan. So, pag sinimplify po natin yan, ang makukuha po natin is that is 2u cube plus 6u squared minus 6u plus 2 all over u plus 1 cube. So, ito na po yung second derivatives. So, medyo sinurkat ko na lang kasi siyempre marunong na kayo mag-derivatives o mag-derivatives. Mag-simplify nito, ito FOIL method. After mo ma-FOIL method agad. Multiply mo naman dito. So, ito makukuha mo yung ganito. So, that is second derivatives of the problem number 3. So, proceed po tayo sa problem number 4 dahil hanggang problem number 8 po tayo kasi sa problem ng parametric equation po is nasa 12 ata. So, may tinira akong tatlong problem which is para naman yung sa mga estudyante, no? So, dito, 8 problems muna tayo.